Bakit nga ba kailangan pag-aralan ang wikang pambansa? Ako si Henrich Nathan at ibabahagi ko sa iyo ang aking mga natutuwa. Una sa lahat, balikan muna natin ang kasaysayan nito. Nang maging Pangulo ng Commonwealth si Manuel L. Quezon noong 1935, doon lamang nagkaroon ng opisyal na wikang pambansa ang Pilipinas na kung tawagin ay Tagalog. Dahil dito tinagurian si Quezon bilang ama ng wikang pambansa. Lumipas ang maraming taon, 1959, pinalitan ang Tagalog ng Pilipino. May letrang P. Dahil nalilito ang mga tao kung ano ba talagang lingwahe ang dapat nilang gamitin. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. 1987 sa panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, pinalitan naman ito ng Filipino, may letrang F. Sa kadahilan ng masyadong malalalim ang mga salita kung purong Tagalog ang gagamiting wika. Paano tayo magkakaintindihan nito? Sa wikang Filipino, kabilang narito ang Ingles, mga hiram na salita mula sa Espanyol, at mga makabagong salita na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Charot, jowa, awit, Filipino yan. Dahil dito nagkaroon ng mas maayos na komunikasyon at pagkakaintindihan ang mga tao na nakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. O ngayong may bago ka na namang natutuhan, huwag mong kalimutan ibahagi ito sa iyong mga kaibigan o mga kakilala. Alam mo ba na bago dumating ang mga mananakop sa ating bansa, ay may sarili-sariling paraan at wika ang mga katutubo ng Pilipinas? Talakayin natin yan sa susunod.